Gusto ko ng blood bath. Pero iba ang gusto ng mga experts and sila yung binabayaran ko. Ayaw ko magsunog ng pera. The dog na mas pinapalitaw na mas importante ang procedure kesa constitutional law and principles. Decorum of being a good leader. Desperado na po talaga ang galawan nitong mga kampo ng gustong magpa-impeach kay Vice President Sara. Siyempre, itong kampo po ni Martin Romualdez at itong tagapagsalita na si Atty. Bocoy Laila de Lima at ilan pa sa kanilang mga kaalyado. At sinabi nga ni Bibi Sara na si Marcos Jr. ang isa na nasa likod na gusto siyang ma-impeach dahil gusto nila sila pa rin ang manatili sa pwesto, mga kababayan po natin. At tila ba nangaaway na po ngayon, mga kababayan, itong tagapagsalita ng prosecution panel at kung ano-ano na lang yung mga masasakit na binabatong salita. Akala niya siguro matablan itong si Chis Escudero at ang kampo po ni Vice President Sara. Pero ika nga, itong impeachment complaint, itong impeachment trial na mangyayari ay dapat estratehiya. Hindi ka magpadala at lalong hindi ka dapat susunod sa gustong laban ng iyong kalaban. At mantakin niyo po mga kababayan natin, pati po itong si Ted Filon, abay mukhang pumaldo na at mukhang na-recruit na nga po nila, nakasama na rin nila, nagigil na ma-impeach itong si Vice President Sara. Sa bagay, hindi po tayo manibago kasi ang kagaya ni Ted Filon na talagang nabubuhay sa mga advertisement, baka humina yung advertisement at gustong pumaldo kung sino man ang nagsusuhol sa kanya ngayon para tumira at magsalita ng mga propaganda laban kay Vice President Sara at gustong lasunin ng pag-iisip ng kanyang mga viewers, kasama na po dyan yung mga Duterte supporters. Anyway, mga kababayan po natin, puntahan muna natin ito. Pakinggan natin, no? Itong nagwawala at iyakin na tagapagsalita ng prosecution panel. The dog na mas pinapalitaw na mas importante ang procedure kesa constitutional law and principles, substance. Ang importante is the substance. Those who cannot address the substance, they rely on technical procedures. So, ang gagawin nila dyan, lumaban na lang kayo, no? Estratehiya po yan ng kampo ni Vice President Sara. Hindi gawin nyo rin kung saan kayo, no? O anong papabor sa inyong strategy. Bakit sila daldal ng daldal? Ang sabi nga ni Chis Escudero, itong si Bocoy, mukhang ibang laban ang gusto niya, no? At sino ba yung nag-authorize sa kanya is hanggang June 30 na lang daw po ang authorization ni si Atty. Bocoy para magsalita bilang prosecution spokesperson itong si Bocoy. Kaya walang kwenta ito mga kababayan po natin. Ito daw po sabi ni Chis Escudero ay inassign lang para manggulo. Anyway, ito pakinggan nyo kasi yung mga matatapang na sagot ni Bibi Sara dyan sa hindi pa nakapanood nito. At sa nakapanood na, panoorin natin ulit ng sabay-sabay. Gusto ko ng blood bath. Pero iba ang gusto ng mga experts and sila yung binabayaran ko. Ayaw ko magsunog ng pera para lang hindi makinig sa kanila. Kasi ang gusto nilang mangyari, hinahamon nila si Bibi Sara, pati itong si Ted Filon nasaan yung blood bath? Akala namin blood bath na, akala namin gusto mo talaga matuloy impeachment para sagutin itong mga allegation. Sabi nga ni Bibi Sara, iba yung gustong mangyari ng aking mga defense team, ng aking mga abogado, ng aking legal counsel. Bakit ko i-insist yung blood bath na gusto ko? Alam naman po ng kanyang abogado na kung blood bath at sasakyan nila yung laban na gustong mangyari nito mga alipores ni Martin Romualdez, malaki ang tendency na magkakaroon ng pagbaha ng pera at posibleng may iba yung istorya, lalo na po sa mga senador. Alam natin, nandiyan yung mga gigil ngayon. Itong si Soto, gigil na gigil. Nandiyan pa si Kiko, nandiyan pa si Bam, nandiyan pa itong si Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo, malay natin, mga Marcos to. Itong si Lacson. And ang impeachment naman ay hindi naman po kung anong ebidensya ang ipipresenta, kundi kung sino yung kaalyado dyan sa Senado. Yan po yung nangyayari dyan. And syempre, kung magkano ang bigayan. Di ba? Ang takala nila siguro, mauto nila si BP Sara. Syempre, sinabi mo niya ni BP Sara na gusto niya ng blood bath, pero iba yung gusto ng kanyang mga legal counsel. Yung mga yan, well-trained yan, matatalino yung mga yan. At hindi po yan basta-basta makinig lang sa sinasabi
nitong kabilang kampo at hindi po sila magpapabudol. Sabi ko nga, mantakin mo, pati po itong si Ted Filon ay nagagamit na po nila sa kanilang propaganda. May client. May sarili akong gusto. Tama tayo. Meron akong mga abogado. Tama. Siyempre nagbabayad ako sa kanila for their professional services. At yun yung expertise nila. Yung maghanda at mag-defend ng impeachment case. So, as a client, hindi ko papairalin yung gusto ko over doon sa gusto ng abogado because that would mean I'm wasting my money paying my lawyers but not listening to their expert advice. So, gusto ko ng bloodbath. Pero iba ang gusto ng mga experts and sila yung binabayaran ko. Ayaw ko magsunog ng pera para lang hindi makinig sa kanila. Iyon, narinig natin po yung sinasabi ni Pipi Sara na ayaw niya po magsunod ng pera at hindi susundin ang kanyang mga abogado. Kaya nga galit na galit po itong kampo ni Leila de Lima, no? At ang ibang mga kaalyado nitong si Martin Romualdez, galit na galit at umiiyak sa galit, no? Dahil hindi nila kayang makontrol at mapapasunod itong si Pipi Sara sa kanilang gustong mangyayari. Nagpaano pa sila ngayon, padrama-drama pa sila ngayon, no? Dahil si BP Sara daw ay talagang masakit magsalita, no? Walang diplomasya ba? Yung term nilang ginamit, eh. Ay pakinggan at panoorin natin bago natin pupuntahan itong si Leila de Lima. Ito po, yung mga alipores ni Martin Romualdez. Isa pa to, na gustong-gustong ma-impeach si BP Sara. Pero imbis na manghinaan si BP Sara, imbis na ma-stress, imbis na magpadala sa kanyang emosyon, call and relax lang po ito na sinasagot kung ano man yung mga inquiries, katanungan ng media sa kanila. At prangkahan, no? Ito yung gusto natin kay BP Sara. Kaya lalong tumataas si BP Sara para sa bayan ng Pilipino. Dahil prangka kung magsalita, hindi yung akala mo ang bait, no? Akala mo santo kapag nasa mainstream media, kapag nagsasalita, pero wala naman po sa gawa. Kumbaga, iba yung sinasabi, iba yung kanyang ginagawa at pinapagawa sa kanyang mga tauhan. At walang iba yan kundi si Marcos Jr. O tingnan nyo kung paano nila iangat si Marcos Jr. o parang puriin ang isang Bongbong Marcos na takot magpa-hair follicle. Diba? Commend President Bongbong Marcos eh. Sa dami-dami natapon na putik sa kanya. No, this is my own opinion. No? He maintains that decorum of being a good leader. Good leader? Paano naging good leader? No? Ang ayaw po, magkaroon ng emergency or mandatory repatriation ang mga OFW. Paano siya naging good leader kung ekonomiya ng ating bansa bagsak? Paano po siya naging good example at naging good leader kung siya mismo ay ayaw niya patunayan sa kanyang sarili na siya ay hindi addict? Dapat magpa-hair follicle siya, no? Being a good leader, dapat patunayan mo na mali yung binabato at pinupukol sa yung putik. So bakit ayaw niya? At ang good leader dapat hindi sinungaling. Dapat may paninindigan sa kanyang salita. Pag sinabi niya in 100 times na hindi ako makikipag-cooperate sa ISIS, hindi ako makikipag-cooperate sa ISIS. Pag sinabi niya na hindi siya nakikipagtulungan sa ISIS sa investigation dito sa Pilipinas against kay President Duterte, dapat sabihin niya, ayun, dapat kung ano sinabi niya, yun din yung ginagawa niya. Paano yan? Diba yung sinasabi, iba sa ginagawa. Tapos ngayong talagang hangang-hanga kayo. Nakala mo, biktima si Bongbong Marcos. Nasaan ngayon si President Duterte? Diba? Setting an example to the youth and to the generations coming ng ating bansa. Naging example to the youth. Yung presidenteng ginawa ang lahat para magkaroon po tayo ng peace and security sa ating bansa. Nakikipaglaban sa mga terorista, nakikipaglaban, no? Nakikipagbardagulan sa mga taong gusto tayong kontrolin, no? Pinanindigan yung ating foreign policy, no? Tapos, nasa dahig ngayon dahil sa isang presidente na tuwang-tuwa kayo na kunwari is pro-Philippines daw, pero ang gustong maghatol sa isang presidente ay dayuhan.
bakit hindi kinasuhan sa Pilipinas. Ngayon siya pa ang gumagawa ng paraan para mapadala yung mga witnesses daw nitong AGK sa ICC at kagastusan pa ng ating gobyerno. Di ba? Tapos siya pa pala yung nasa likod ng pagharang ng interim release kay President Duterte. So, paano yun? Paano yung masasabi nyo na good example? Itong si Bongbong. Sige nga. O baka paldo-paldo lang kayo dyan, kaya kanya na kayo magsalita. Na talagang nagbibigay pa rin siya ng respeto. Respeto. Kung respeto mo, dapat hindi mo dapat ipakulong yung taong nagpalibing sa iyong ama. Yung taong nagpabalik sa inyo sa palasyo. Kung talagang marunong ka magrespeto. Di ba? Being an objective leader is what revolves around her priorities as a vice Mga sip-sip po dyan. Hindi nyo lang matanggap kasi pinaprangka kayo ni Vice President Sara. president. Hmm. She has her obligation here in the country. So I guess the question really is about the Taka ako, bakit nananalo pa yung mga to no? Puro lang pa preskon. Pag pinasa na sagot ni BP Sara, iyaki naman. frequency of her travels abroad. Kasi pag ikaw ay opisyal, you are also expected by the public to be present, no? Every time in areas where you are supposed to serve, no? Wow. Hindi ba present si BP Sara? Di ba sa lahat ng kalamidad, present lagi yung Office of the Vice President? Hindi naman kinakailangan na lagi nandun si BP Sara. Yung sinasabi niyong kinakailangan, nandun yung tulong ng kanyang opisina. Hindi kailangan na nandun siya dahil siya may ginagawang ibang trabaho. Diba? O tsaka kung pinigilan niyo sana si Marcos Jr. yan, na ipadala si President Duterte sa Daig, hindi sana hindi magta-travel si BP Sara. Diba? Eh, kagagawa niyo yan. Sino ang pakulong kay President Duterte? Eh, kung may obligasyon siya sa bayan ng Pilipino, bilang isang Pilipino, si President Duterte, obligasyon niya po yan. At obligasyon niya bilang isang ama. Alam nga na mapabayaan niya yun. Diba? Eh, kayo may kagustuhan, eh, pakulong si President Duterte. Kayong gumawa ng quadcom, tricom dyan. Di po ba? O, kayo yung nagpapagamit kay Martin Romualdez. Ngayon na nagtatravel si BP Sara, no? Para tulungan ng isang Pilipino, hindi lang po ang isang ama niya, no? Bilang isang Pilipino, para mapauwi sa sarili niyang bansa. Tapos ngayon, magbabati-batikos kayo after all sa lahat na ginawa niyo. Pagsagutin, iyak. Number two, doon naman po sa Galing magsalita. responses nila, I'm not really surprised with all these words coming out from the Vice President. That's why we as public officials, we also have to call out, we have to also consistently call out whenever there's a utterances or sentences or words, phrases that comes out from individually. I'm not just specifically citing the Vice President, but as public officials to maintain, sabi nga ni Congressman Ernix, to maintain a semblance of at least man lang a source of respect and diplomacy when Hindi nyo nga narespeto si BP Sara. Inimpeach nyo nga si BP Sara. Diba? Na hindi naman totoo yung mga allegation nyo. Ngayon, maghingi kayo ng diplomacy. Mga bobo talaga kayo. Sabi ni BP Sara. Hingi kayo ng diplomacy. Tapos ganyan ang ginawa nyo kay BP Sara. Binabastos nyo nga yung Vice President sa budget pa lang sa pagiging Vice President niya. Hindi nyo nire-respeto yung pag-impeach nyo sa kanya. Tapos hingi kayo ng diplomacy. Dapat, no, yung mga ito, manggagaling sa kanila. No, hindi yung si BP Sara pag magsalita ng prangkahan sa kanila, sabihin nila dapat may diplomacy. Pero kung maka-impeach kay BP Sara, mag-imbestiga, magpatawag at kung ano-anong pambabastos na ginagawa nila kay BP Sara at sa opisina at mga tauhan, okay lang sa kanila. Kapag pagmumukha nyo, mga bobo kayo, sabi ni BP Sara. Anyway, ito po, no? Si Dilima po, galit na naman kay Chis Escudero kasi hindi nila mapapasunod eh. Ito, tingnan mo, sinasabi ni Chis Escudero, wala namang bawal na motion dahil collegial body ang Senate bilang impeachment court. Sa tagal ninyo sa Senado, ano ba ang gagawin pagbubutuhan? Kasi po, sabi ni Chis Escudero, kung may mag-motion na i-dismiss itong impeachment ni Vice President Sara, hindi pagbubutuhan dahil sila nga po is collegial body. Pero sabi nitong sila Ila de Lima, wala daw pong ganon
sa 1987 Constitution. Yung hamon sa kanya ni Chis Escudero, okay, kung hindi kayo pabor sa akin, mag-file kayo sa Supreme Court, magreklamo kayo sa Supreme Court. O bakit hindi kayo nagreklamo? Kasi hindi nyo po kaya, no, itong Senado at hindi nyo po makokontrol ang Senado. Kaya, ayan, ganun talaga, no? Hindi lahat na oras at panahon ay nasa inyo at hindi lahat ay makukuha nyo at maging sunod-sunuran sa inyo. Yung iba naman ay naninindigan, yung iba naman ay pinuproteksyonan lang ang kanilang personal na political agenda and pinuproteksyonan lang ang darating na 2028 national and presidential election. Kaya huyo ka na, dilima, para po kay Chis Escudero. At yan sa mga iyakin po ng mga kalyado ni Martin Romualdez. Ganun talaga, no? Ay, hindi nyo pwedeng utusan si VP Sara kung ano yung kanyang sabihin dahil nagiging prangka lang po yung ating Vice President, no? At ayan, lumalabas na po yung kanyang tapang. At yun naman yung gusto niya eh. Gusto niya kasi maging prangkahan. Salamat pala sa inyo ha. Dahil sa inyong patuloy na pag-iingay, lagi nyo kinokontent si VP Sara. And sa press conference nga ni Claire Castro, no? Halos kalahati ng kanyang press conference, ang topic po ay si Vice President Sara. So thank you and congratulations. Umangat si VP Sara lalo. And now 35% ay nagsasabing mas pabor sila na si VP Sara ang magiging presidente pagdating ng 2028 presidential election. Okay, so yan lang muna yung ating update. Maraming salamat and huwag kalimutan mag-like and share and comments and paki-subscribe na rin yung ating ibang channel, KB5 Pilipinas and Bugtaw Pilipinas. Thank you and God bless mga kababayan.